Okay, totoo ba yung Iglesia ni Cristo na kanilang tinitindigan? Marami silang binasang talata, pero obviously, yung binasa nilang talata sa Biblia, hindi ho sila yon. Bakit po? Ang sabi sa Pasugo, May 1968, page 7, ang tunay, sabi po dyan sa ating screen, ang tunay na iglesia ay iisa lamang. Ito ang iglesyang tinayo ni Kristo. Kung mayroon mang magsibangon ngayong mga iglesia, sasabihin sila man na iglesia ni Kristo rin. Ang mga ito ay hindi tunay na iglesia ni Kristo, kundi huwad lamang. So ano pong sabi ng kanilang pasugo? Hindi pala porque ikaw ay gumamit ng pangalang iglesia ni Kristo, ay tunay ka na rin. Kaya nga sabi po ng pasugo, sila man ay iglesia ni Kristo rin, hindi nga lang tunay. Ano? Kaya hindi porque narinig nyo, na makailang daang beses binanggit yung pangalan Iglesia ni Kristo, hindi ho sila yon. Kailangan nyo sila sa atin kung sila pa rin yung tunay. Dahil marami hong peking Iglesia ni Kristo. Ang tunay na Iglesia, sabi rito sa Pasugo, May 1954, page 9, alin ang tunay na Iglesia? Nasa Jerusalem, wala sa Central, sa Fairview, Quezon City. Pasugo, August-September 1964, page 2 and 5. Sino ang sinugo ng Diyos upang maitatag ang iglesia sa Pilipinas? Kanina pansinin nyo, yung tunay daw na iglesia nasaan? Jerusalem. Pero ba't nagkaroon ng iglesia ni Kristo sa Pilipinas? Eto ang sabi ng kanilang pasugo, ang iglesia na si Kristo sa Pilipinas na itatag, pansin niyo, ginamit yung salitang na itatag, ginamit yung Isaiah 36:11 sa pamamagitan ni Felix Manalo. Hindi kay Kristo. Maliwanag ba? So iba yung iglesia ni Kristo sa Jerusalem noong unang siglo, yun ang totoo, doon kaanib ang mga Seventh-day Adventist Church. Hindi. Kaya nga po, Pasugo, May 1967, page 14, ang kanyang huling sugo upang itatag ang kanyang huling organisasyon. Ano po sabi? Itatag ang huling organisasyon. Nino? At pinamamahalaan ni Felix Manalo. So iba ho yung iglesia ni Kristo ni Felix Manalo, iba yung iglesia ni Kristo nasa Biblia. Gusto kong liwanagin nyo, hindi porke magkapangalan, magkatunog, sila na yon. Hindi porke nakakita kayo sa divisorya ng Levi's na tatak ng patalon, original na yon. No. July 1955, Pasugo. Iyon ang iglesia ni Kristo na dapat pasukan ng lahat ng tao at ang tanging sugoy, si kapatid na Felix Manalo. Kaya yung mga iglesia dito ni Kristo ngayon, ang sugo niyo si Manalo, hindi si Kristo. Ano pang sabi rito? Pasugo, 1971, page 10. Do we claim membership in the first century of Christ? Tayo ba'y nag-aangkin na tayo'y membro? Yung mga iglesia ni Kristo ay membro ng unang siglong iglesia ni Kristo? No! Neither do we ask you to do that. Kaya mga kaibigan, iglesia ni Kristo, dito, hindi ho pala kayo kaanib doon sa unang siglong iglesia ni Kristong original sa Jerusalem. Kaanib kayo sa iglesia ni Kristo ni Felix Manalo dito sa Pilipinas noong 1914. Anong sabi ng Pasugo? July 1952, page 4. Kung ang pagbabatingan ng pag-uusap ay ang nagtatag, sino nagtatag? Felix Manalo. Dapat na siya ang may-ari ng itinatag. Kaya po yung iglesia ni Kristo na pinag-aanyaya sa inyo nila, wag ho kayong umanib doon. Ang may-ari niyan, si Felix Manalo. Hindi si Kristo. Kaya sabi sa Pasugo, August-September 1964, page 5, kailan naipatala sa pamahalaan o narehistro sa Iglesia Last 5 minutes po. Sa Pilipinas. Kailan daw? July 27, 1914 yan, di 2014. Tunay nga ba na sinabi na sa rehistro na si kapatid na Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo? Tunay. So, mga kapatid, buksan natin ng konti ang ating puso't isipan. Hindi ho tunay na Iglesia ni Cristo ang inaniban nyo. Okay? Kaya nga sa Securities and Exchange Commission nila, the founders
of this association. Number 1, Felix Manalo. Hindi si Kristo. Pinanatan nila si Ellen White. Si Ellen White daw ay founder ng Adventist Church. Tama, founder si Ellen White, hindi nung church ni Kristo, kundi yung local churches na kagaya ni Pablo sa Unang Korinto 3:10 hanggang 11. Si Pablo sabi niya, inilagay ko ang pundasyon o yung aral si Kristo tulad ng mahusay na tagapagtayo. Si Pablo pala yung nagtayo. Anong tinayo niya? Tinatayo ko yung gusali. Local church. Pero hindi niya nagtayo ng aral. Sapagkat sabi rito, wala nang ibang pundasyon kundi si Kristo. Kaya kung sabihin mo man na hindi ikaw ang nagtayo ng iglesia mo, pero yung pundasyon mo, yung aral mo, yung Kristong bulaan, Kristong tao lang, peking iglesia yan. Eh yung Ellen White contradiction. Sabi ni Ellen White, inabot ni Satanas. Sa binasa sa Bible, pumitas. Ang problema, yung Bible Tagalog, mistranslation. Napansin niyo ba, puro Tagalog na quotation ang ginamit nila kay Ellen White? Kasi may daya doon. Bakit di mo basahin ng English? Pilipino ba si Mrs. White? Ang sabi sa Genesis 3:6, she took, hindi pluck. She took. Ba't di niyo binasa sa English? May daya. Sabi nga sa Hebrew, lakak. Yung word na lakak, took, it has a widest variety of meaning. Eh si Enoch at si Noah, Kristiyano, pinutol na naman ng pagbasa. Kasi pagbabasahin nyo sa itaas, ito, basahin natin sa screen. That God who walked with Enoch was our Lord and Savior, Jesus Christ. So bakit daw Christian si Noah at Enoch? Kasi yung Diyos na kanilang kinilala at sinamba, si Jesu Kristo. Eh bakit sa kanila nagtataka sila na Kristiyano si Noah? Eh kasi wala pa sa kanilang Kristo noon. Plano pa lang. Eh yung mga visions na Ellen White na nakakatawa, kaysa si Satanas ay malapad ang no. Hindi lahat ng malapad no kay Satanas. Marami malapad no rito. Ito ang problema. Ikalawang Kronika 9:29. Marami pong sinulat ang mga propeta noon sa panahon ng Old Testament, hindi na isulat sa Bible. Kagaya po ni panguhulan ni Ahiyas, pangitain ni Ido, kung nabuhay lang siguro. Itong ating mga kaibigan ministro sa panahon na ito, sasabihin nila, yung pangitain ni Ido, pagtatawanan nila yan kasi hindi nakasulat sa Biblia. Pero ang sabi sa Biblia, ito'y tunay na pangitain kahit hindi nakasulat sa Biblia. Last 2 minutes. Yan pa ngayon nagpapatunay na propetisa si Ellen White. Eh yung Far East, Pilipinas, Malang Silangat, lumang tugtugin na yan. Hindi ho kayo nag-upgrade. Kita niyo yung binabasa nilang libro para patunayan ang Pilipinas ay Far East. Lumang libro na eh. Alam niyo ba, ayon sa Merit's Student Encyclopedia, Volume 6, page 582, historically, the term Far East was once used. Pag sinabing once used, dating ginagamit to designate the part of the world that most distant from the maritime nations of Western Europe. Sino po ang nagsasabi ng Pilipinas ay malayong silangan? Western Europe! Kasi po ang geographical center, para malaman nyo kung ano yung malayong silangan, dapat ang sentro, Ezekiel 5:5, ay Jerusalem. Sabi ng Ezekiel 5:5, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, ito ay Jerusalem. Last 1 minute. Inilagay ko siya sa gitna ng mga bansa. Kaya pagka ang geographical location nyo ay Jerusalem, kagaya ni Isaiah, Hudyo siya, pag tinignan mo lang silangan, walang Pilipinas. Sino nagsabi na ang Far East ay Pilipinas? Ang nagsabi, hindi Biblia. Western connotation, sabi ng History of Asian Nations, by Saide, page 3. The term Far East is of Western connotation, coined by Western geographers, hindi Biblia. So ang sentro nila, Last Western 20 Europe, seconds. magiging Pilipinas nga ang balayong silangan kung Western Europe. Hindi pa rin kay Bible, ang nasa Bible, Jerusalem. Last 10 seconds. Well, kaya ang Pilipinas tinatawag na Southeast Asia. Kasama ho tayo sa Last
3 seconds. Last 3 seconds na. Kaya 1 yung second. misra, Time. sabi doon sa Time's up. Smith's Bible Dictionary. Time's Thank you up very na much. po. God Time's bless you. up. Mga kababayan, ganado ba kayo? Dadalo ba kayo sa susunod na debate? Gusto po naming ipaalam na sa susunod na Lunes ay meron kaming pag-uusap sa Kalapan. At doon ay mapag-uusapan kung kailan ang susunod nating magiging debate kung yun ay matutuloy. Kaya mga taga Mindoro, mapalad kayo. Kung papayagan ng kanilang pamamahala, matutuloy po uli ang ating susunod na debate. Pagpalain tayo ng Panginoon. Oh,